Isang public consultation para sa dambuhalang AI data center sa Oton, Iloilo ang nauwi sa matinding tensyon at walkout matapos magalit at magmura ang dayuhang proponent nito sa mga miyembro ng lokal na media. Maaring ikinondina ng National Union of Journalists of the Philippines o INYO-JP Iloilo Chapter ang inasal ni Daniel Stefan Robertsen, ang Managing Director ng Norway Green Energy Corporation. Tungkol sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar ko. Salamat sa DTX 500. Nagsimula ang gulo sa gitna ng talakayan ukol sa itatayong 10 hektaryang pasilidad. Kinwestiyon kasi ni Sangguniang Bayan member Attorney Annie Rose Paro ang cooling system ng proyekto na gagamit umano ng napakalaking volume ng tubig na posibleng magpabababa ng supply ng tubig sa lugar. Sa halip na sumagot ng teknikal, pabalang na tinanong ng dayuhan ng opisyal kung nakapagtrabaho na ba ito sa isang data center. Binitawan din ito ang mga katagang, "If you don't want it, I don't want it either," bago tuluyang nag-walk out. Ngunit hindi doon natapos ang insidente. Nang napitan si Robertsen ang mga lokal na mamamahayag sa labas ng venue para makuha ang kanyang panig, doon na sumabog ang galit nito. Sa nakuhang video footage, makikitang lumapit at hinawakan pa ng dayuhan ang ilang mamamahayag habang pasigaw na sinasabi ang mga masasakit na salita. Ayon sa INYO-JP Iloilo, hindi katanggap-tanggap ang ginawang verbal harassment at pag-insulto ng dayuhan. Giit ng grupo, ginawa lamang ng mga mamamahayag ang kanilang trabaho na magtanong at maghanap ng linaw para sa interes at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, bukas ang ating linya para sa pahayag ng Norway Green Energy Corporation habang nakabiti naman ang kapalaran na naturang proyekto sa probinsya. At para sa DTX Morning Newscast, ito si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.